Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article published sa ABS-CBN News. Pahayag ito na actress Angel Locsin na purong salop. Nagsalita na siya sa nangyayaring kapalpakan sa ating bansa, specifically sa yung nangyayaring grabing flooding sa Cebu na nagkasawi ang 100. Latest count na is 114 ang bilang ng mga nasawi. Okay, title: Angel Locsin breaks social media quiet to react to Cebu floods, not another one. Wag na sanang mauulit, sabi niya. Actress Angel Locsin broke her social media silence to speak up about the devastating floods that hit Cebu during Typhoon Tino's onslaught. In a rare online post, Locsin expressed sympathy for affected residents and question na siya, whether the disaster could have been prevented, urging authorities to investigate the cause of the severe flooding. Not another one. Hoping everyone in Cebu is safe. Yun ang kanyang post. Are we all thinking the same? Is it just because of the rain or because something could have been done to prevent it? Very diplomatic yung post niya. Magalang. Kailang pare-parehas ba tayo ng iniisip? Saan napunta yung mga pundo? Ghost flood control projects. Mga ganun ba? Hope authorities look into this as well so it doesn't happen again. Wishing our kababayans a quick recovery and safer days ahead. Salamat po, Miss Angel Locsin, sa iyong concern sa mga biktima ng baha. Nakakaawa talaga sila. Yes, parehas tayo ng iniisip. Alam na kung anong dahilan. Hindi lang yung ulan. Kasi kung ulan lang at nagawa ng gobyernong dapat niyang gawin, hindi ganon kalala ang mga yung biktima ba. Nakakaawa yung napanood ko sa Facebook reel, umiiyak na yung nagpost. Nasa subdivision sila, nasa second floor na siya. Sabi niya, wala kaming naisalbar kahit anong gamit. Biglang tumaas ang creek. Pinakita niya yun kasi nasa second floor Pinakita niya, yun dyan, may creek kami dyan. Kung creek, ibig sabihin hindi siya malaking. Kung river, yan. Kailang creek lang Creek. Biglang tumaas daw. In just a matter of few minutes. Wala na. Lubog na ang subdivision nila ng baha. So, yung mga gamit nila, example, TV, refrigerator, whatever, na mga appliances nasa first floor, hindi na nila na isalbar kasi biglaan ang So parang flash flood kaya o I don't know what happened. Grabe. Umiiyak din yung nakita kong mga sasakyan. Nagkapatong-patong kasi inanod na ng rumaragas ang baha. So nasiraan ka na ng mga appliances. Yung iba sira ang bahay. Nasiraan ka pa ng sakyanan, yung iba namatayan pa. This could have been prevented kung ang gobyerno natin yan responsive. Kasi naranasan ko yan, paulit-ulit kong sabihin, lumaki ako sa tabi ng malaking ilog sa aming bayan sa Bangar, La Union, Amburayan River. Pagting bagyo ba, talagang napaka laki ng tubig. So nung wala pa kaming dike, flood control project, kawawa kami. Kaya lang nung dumating yung dike,
Napakagandang pagkagawa, napakatibay. Hanggang ngayon, buhay pa yung diki namin. 1970s, nung natapos. How many years? 55 years. Nandun pa rin yung diki. Ganon katibay nung una. Ngayon, wala na. Pinagmamalaki ng Pangulo, 5,500 flood control projects, marami pang ginagawa. Yon, hindi tumatagal. Mabuti nga kung may nagawang project na substandard, at least may konting depensa, kailang nasisira kagad. Paano yung iba? Yung mga guni-guni lang, ghost project. Yan na po. So, salamat Miss Angel Locsin sa iyong concern. Si Dennis Trillo, another sikat na artista, sabi niya, mabuti pa yung tax natin, diretsong dinonate na lang natin sa mga nasalanta ng baha. Anong ibig niya sabihin? Sayang lang ang mga taxes natin, napupunta lang sa gobyerno kung saan-saan dinadala. Mabuti naman, nag-release na ang Pangulo, nag-order ng release of funds ng laki. 1.307 trillion pesos. Ba't ang tanong, ito bang pundong ito makakarating lahat sa mga biktima? I doubt so. Kanina may nabasa lang akong post, sinare ni Governor Pambari 4 nung Typhoon Odette sa Cebu. Ang lakas din nun. Mga families na biktima na siraan ng bahay, supposed to be makakatanggap sila ng 10,000 pesos per family na nasira ng bahay. So 72,000 families ang 712 families ang nakalista. Walang natanggap ni Kusing. Bakit? Dahil nakialam ang provincial government. Ang magbigay sana ng tulong yung National Housing Authority. Pinakialaman ng provincial government, Governor Garcia pa noon. Nagka-away-away sila. Wala. Yung 712 million pesos na sana makatulong na sa mga nasira ng bahay ng Typhoon Odette victims, walang natanggap ni Kusing. Okay na lang dahil yung pera hindi na ibulsa. Yung pera ibinalik lang sa National Treasury. Ganun po ka-inefficient ang gobyerno natin ngayon. Ibabalik ang pera, yung iba ibubulsa. So anong kawawa ang mamamayang Pilipino? Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel pangtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulan na gyud siya. So buslot na gyud ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya yero. Gyud og atop og napalihan na ang ilang yero. Tama na og atop. So nindot gyud kayo kay napalihan na ang gatuluan. So karon te unsa imong masulti nga natagaan kag yero og human na gyud og atop ang imong balay nga. Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor kay kani akong balay 5 years na
aya pagid ni Napoleon og yero. So na kay anak te. Naa So pila ka buk imong anak? isa unya bros pagid karon. So si ate isa yang anak, so nanay kaduha, so aya pagid napulian ang yang yero nga gatuluan na. So karon ate wala na gyud, di na gyud katuluan.